bata pa lang kayo, nag-work na kayo. Gano'n na ba kayo katagal na nag-work in the industry? 11 years? Grabe. Or something. Start ako, 3 years old ako. Was there ever a time na inisip nyo na you could be doing something else or you want to do something else aside from showbiz? Ang hirap talaga pagsabayan. May mga times na nasa taping ka, nung in-interview nga tayo, di ba, nagte-text ako nag-i-email ako sa teacher ko, Ma'am, sorry po, hindi ko po nagawa yun. Nakita ko yun. Brad, parang ano. Oo, yan. Kaya mo yan, buddy. Nag-i-email ako na, sorry po, hindi ko po naipasa, magpapasa na lang po ako, ganun. Before, dinadamdam ko talaga yung mga comments eh. To the point na gusto kong baguhin yung sarili ko. Parang I feel like social media makes us hypersensitive. During that time, hindi ko naisip na, oo nga, no, pwede nga pala itong mag-viral sa social media until nakita ko na yung mga post about that. So like, shucks, bakit ko nga ba ginawa yun? Isa ang pasukan, 3 ang nilabasan. Grabe. Sorry. Yung sagot ko dyan, hindi pwede dito. T-shirt! T-shirt yan na, t-shirt. Welcome back, mga kapuso, to another episode of Triggered! Yes! Once again, we're here sa ating ATM YouTube channel. We're also available on Apple Podcasts, Spotify, Audible, ATM official Facebook page. At meron na rin kaming bagong official TikTok account. Please follow Triggered_ATM. Yes! And today, kasama natin, mga kasama ko sa Maka and ang stars ng bagong movie na The Caretakers, mga kapuso, Ashley Sarmiento and Marco Masa. What's up, mga kapuso? Grabe, talagang Gen Z ang audience natin at this moment. So guys, kamusta? How are you guys? Kamustahan lang naman. Okay naman, well, syempre, ang saya panoorin ng Caretakers. So, eto, gagamitin ko na rin tong time na to para i-promote yung Caretakers. Go! Take away. The Caretakers on cinemas ngayon. Showing na! Napaka-life-changing nung niya na yun. Talagang nainganyo sila no? Talagang nag-gets yung gist ng movie from that. So, para bigyan lang natin sila ng more information. Kwento naman kayo. Tungkol saan ba yung The Caretakers? So first of all, I'll be playing the role of Ali, anak ako dito na Miss Iza Calzado. So yung Caretakers, yung mom ko gusto niyang bilhin yung lupa ng dad ko. Tapos, actually, parang family horror drama siya eh. All in one. Tapos, hindi siya yung horror talaga yung focus. Medyo thriller. Yeah. Kind of. Yeah, in a way. Pero ayun, Marco. Well, okay. Ikaw naman, tol. Relay. Well, for me, I'll be playing the role of Gani. And dito, kami yung Caretakers. So, anak ako ni Miss Dimples. And we're gonna try our best na pigilan silang bilhin yung lupa namin. So yun na yung patikim na yun. Kasi merong mga nananahan na doon na ayaw. Kaya ayaw nila ipabenta. Mga not from this world. Pero grabe yung mga binabagsak nilang names, no? Miss Iza Calzado, Miss Dimples Roman. Talaga namang star-studded yung cast ninyo. Sino pa ba yung iba ninyong kasama in this film? So, ang mga kasama namin dito, si Erica Clemente, Erin Espiritu, and Althea Ruedas. Kasama rin po namin si Ate Taylor. At Ate Inka. Grabe. And showing na to ngayon, di ba? Yes. At this very moment. Baka may ibang viewers natin na nakapanood na. Mamaya, manood tayo. Pagkatapos. Pwede, mamaya. Sama niyo ulit kami, papanoorin ulit. Okay, perfect. Podcast na habang nanonood. Watch party lang pala. Watch party pero pala. ito, balita ko, I think this is your first movie project together. So, kamusta? How is it working together in a movie naman? Parang the same lang. Pero kasi usually, pag nag-work kami together ni Marco nowadays, puro love interest, love team. So, ito parang not at all. Like, hindi kami friends. Wala. Like, wala in talaga, strangers lang talaga. Yes. And medyo weirdo yung role doon ni Marco. So, very new para sa akin. Tsaka nakita ko rin na napaka-versatile naman talaga ng isang Marco Masa. Grabe. With the new look. Ay, Ano actually, naman, alam niyo Marco? kung bakit nagpa-wave siya ng buhok? Kasi yung role niya doon. Yung role ko sa Caretakers, as in kulot kasi taga-bundok ako doon. So like, sobrang haggard ko, sobrang nag-oil talaga lahat, and yung buhok ko, as in kulot talaga. So, Marco, sinasabi mo yung mga taga-bundok. Taga-bundok ka nun. Dapat kulot, dapat oily. Oily. Dapat kulot, dapat stress. Triggered to. Triggered ang
pangalan ng podcast na to. Kailangan Wala. Pagkatapos nyo pumunta sa bundok, ha? Nila Zephyr, yun ba yung mga nakita mo? Ay, hindi, like, as in, katutubo talaga. Yung So, ganun. mga katutubo, color, oily, stressed. Ganun yung ginawa sa akin. Namumula na si Marco. Umpisa pa. Go na, go. Na-hot Yung seat character na mo, siya. kamusta yung character mo? Describe Yun mo. nga, medyo kakaiba siya sa usual na ginagawa ko. Kasi, kailangan kong... And ayun nga, sa amin naman ni Ashley, talagang totally hindi ko siya kilala. And sobrang weird ko. Sobrang weird ko in a way na parang tinatabay ko talaga sila lahat palayo. So, ayun yung character ko. Although, kumpara sa mga kapatid ko and sa mother ko, ako yung normal. Kumbaga, pinaka-normal na ako sa lagay na yun. Kumbaga, mas na-feel ko yung love na natatamasa nung family nila. Yeah. So, kakaibang project din naman. Hindi naman kayo, love team kayo, but in this movie, hindi naman kayo. Hindi naman. Actually, hindi. Akala ko nga nung nakuha ko, kaya ako nakuha kasi kasama ko si Marco, pero not at all pala talaga. As in, nagkasama lang kami sa show na we auditioned for Kasi our nababalitaan parts. pa natin sa friends natin na yung mga Oo, actually. Kwento ko to. Ako na to. Kwento mo to. Kwento mo na. Ikaw na to. Papunta kami na ng Mega Mall. Kasama ko si Marco tsaka si Mutya. Tapos sabi niya, may audition siya for a horror film. Tapos sabi ko, wow, okay. Ano siya? Tapos yung audition piece nun, parang akala pa namin, parang about sa natural disaster. So sabi ko, wow, ganda niyan. Kasi based on the script. Tapos nung, lapit na kami uwi, sabi ko, hala, may audition din ako dito. So naglaban kami sa parehong Pati movie. Kami ni Mutya. Mutya. Yeah. Tapos nung pag-uwi ko, nag-audition agad ako. So, hi Mutya. Yabang. Hi, Mutya. Sana mapanood mo yung movie namin, The Caretakers. I have a question though. Go. Like medyo personal question siya. Syempre, di ba mag-friends kayo ni Mutya? Like, paano nyo na-handle? Like, say for example, like parang syempre friends, sabay kayo nag-audition and all that. Yung parang, tas ikaw yung nakuha, tas what if like gusto niya rin yung role? Like, do you guys like talk about those things pa ba? Or, Parang hindi naman. Though, napapagkwentuhan lang namin. Pero at the same time, kahit ilang beses naman na din kami nagkakasabay ni Mutya sa audition, feeling lang namin, the role is just not for me or not for you. So, ganun lang. Since Healthy sa tagal na rin competition. namin ng nasa showbiz, Yeah. parang gets Work na is namin yun. work. Work is work. yeah, correct. That's really Oh, good. congratulations na nakuha yung Oo, role. kayo. Congratulations sa movie nyo. Congrats. Pero ito, I guess it's categorized as a horror film naman talaga, di ba? So, kamusta yung experience shooting a horror movie? Nakakatakot ba? May mga scary things ba nangyayari sa set? How is it? Honestly, mahirap kasi kumbaga sa role mo na yung nangyayari lang on a daily basis, ikakaiba siya kasi kailangan mong mag-imagine ng mga bagay na wala naman talaga doon. So, nakikita mo yung surroundings mo. Although yung set, nakatulong talaga siya na nakakatakot yung set. Pero, kailangan mo ng additional knowledge about sa kung ano yung nangyayari talaga, kung ano yung dapat ma-feel ng character. Kasi i-imagine mo siya, pipilitin mong maipakita sa mga nanonood kung ano yung talagang nangyayari dun sa mga eksena. Yeah. So, challenging din siya for me. Sa'yo? Ako nung nasa set ako, matatakotin talaga ako. So, nag-shoot kami nun sa second floor. Tapos, walang tao sa baba, as in patay yung ilaw. Kasi itsura nung baba, parang warehouse. Tapos yung bahay, super old na niya. Tapos may malaki pang puno. So like, nakakatakot. Lagi ako nanonood ng horror movie. So kailangan talaga magpapasama ako bumaba. Though meron kaming camera operator. Siya, nakakakita daw siya ng mga May ghosts. third eye. Oo, may third eye siya. Pero, fortunately, wala naman. Wala naman daw bad energy dun sa bahay na yun. So, I think... Kayo yung bad energy doon. Kayo nagdala. Mga buwisita. Ganon. Okay. Bunisita namin yung mga... Mga taga doon. Dahil sa Bulacan. sa Bulacan siya. Pero wala namang anything na parang may... Kasi usually may mga kwento pag nag-shoot ng horror. Meron. Diba? Yung bumagsak yung puno, tas may... O yung mga ganyan na parang pinipigilan daw yung taping. Tapos, promise, nung siguro mga first days natin dun sa location, meron daw, nabalitaan ko lang, pero hindi rin ako sure. Pero basta, may ambulansya daw and may... Ba't hindi ka to? Magkaiba ba tayong movie? Promise. Kaya nagiging delay din yun sa amin. Pero nung first days lang siguro naman. yung
isa lang na sobrang weird na hindi matuloy-tuloy. Every time na i-shoot namin yung ilog scene, laging bad weather. So like, hindi namin talaga na-shoot yung eksena na yun dahil siguro 3 attempts kami na i-shoot yung Bati Tama. scene. And Pero ayaw talaga. Dahil umuulan, pinilit namin siyang i-shoot sa like some ibang area. Pero straight na yung buhok ko doon kasi nabasa kami doon eh. Si Marco na Hindi siya na panindigan yung kulot. So, naging fresh na siya doon. Oo, hindi na siya katutubo. Marco na siya doon. Hindi na So, oily. kayo ba since, di ba nga, most ng mga roles ninyo is parang love team kayo and yung mga katulad nga sinabi mo kanina, yung mga nangyayari lang naman talaga in daily life. So, may nag-change ba sa yung perception mo kay Marco as an actor or as a person ngayon na nakita mo siya in a different light or doing something na talagang different from what Hindi he naman siya normally kinikilig does? sa'yo. And Natatakot ikaw naman din, siya. Ikaw din, vice versa. Actually, hanggang ngayon. Iba na yung tingin ko kay Hanggang ngayon, Marco. natatakot pa rin ako. Parang hindi na siya si Marco. Oo. Kinuha na siya ng character. Ako kasi nung time na yon, tinatry ko din talaga yung best ko na hindi makipag-usap dahil yung role ko doon, nonchalant na parang may hinanakit talaga sa mundo. So, tinatry ko yung best kahit sila Miss Iza, hindi ako nakikipag-socialize since bad yung relationship namin together doon sa movie. Tapos, si Marco naman, well, kapag nasa set, parang wala lang. Pero kapag mag-rehearsal na, mag-acting na, iniisip ko talaga na ang weird niya. Kasi very different din yung look doon ni Marco eh. Sobrang different. One time kumakatok siya sa service, nagugulat kami nung kapatid ko na bata. Bigla na lang gumagana na eh. May kulot na haggard na oily. Nakatutubo. Oh, ito yung description mo to hindi to galing These sa are amin. your words, ha? Oo, These are your words. Your words, not ours. Ako naman towards Ashley, well, ito, gusto ko lang din itong i-highlight sa work ethic ni Ashley. Kasi, even sa Maka, even sa Maka, di ba, sobrang jolly niya. In character, Oo, in even character, in offset. character. Pero nung, during the time na sinushoot namin yung Caretakers, iba nga siya, iba yung, kumbaga, hindi siya ganun kadaldal, hindi siya yung, kung sino talaga siya. So, ang galing na, kahit even behind the scenes lang or off-cam, sa kanya yung character. Method. Wow. Hindi, yung caretaker siya talaga yun. Yung pinaplastic niya lang kami na joyful siya. Pero ganyan talaga siya eh. Yung pala method talaga. acting niya pala yun. Yung pinipilit niya. Pero yun pala, sorry, dagdag ko lang. Kung siya may pa-change hair, ako din actually, nagpa-hair color ako na ng dark black tsaka red highlights. Eh, sakto. Sakto taping ng Maka. Kakaano ko lang din nun, kakapakolor ko lang din for Gala Night ng brown. Tapos pina-change agad yung kulay ng buhok ko. So, hindi ko siya nanamnam. Yun lang naman. Medyo na-deads yung Medyo buhok mo doon. Well, aside from those na nabanggit nyo nga na parang magkaiba talaga yung parang, di ba, from like romantic comedy or romance na ginagawa ninyo to horror, gano'n. Ano, aside from like the hair or like the physical things that you've tried to change to fit into the character or to be the character, ano pa yung ibang mga ginawa ninyo like sa loob, inner, in mind? So, yun na. Siyempre, pinag-aralan ko talaga ng mas maigi yung script. And since medyo malayo nga siya sa character ko, parang nanood ako ng ibang mga clips lang kahit sa TikTok na hawig sa character ko para at least may idea ako kung paano ko siya ipoportray. Ako naman, nag-asa ko nun kay Direk since nga para sa akin, bago yung character. Nag-asa ko kung ano yung mga movies ang similar na pwede kong gayahin na sa role. Nag-suggestion lang sila ng Tapos, movies. hindi na ako nakapag-prepare kasi ang busy din ng time na yun. Kaya ginawa ko na lang. Actually, ang sinerch ko talaga, horror screams, kung paano tumili ng pang-horror. Oo, dapat maganda eh. Dapat Yun talaga yung sinerch ko. Ang tinatry ko gawin yung kay Jenna Ortega. Walang sample sanahan niyo na tayo eh. You have mentioned. Panoorin nyo na lang. Tapos yun talaga yung pinapractice ko kasi sabi ko gusto ko maging iconic yung sigaw ko. Okay. Pero yun lang naman yung sinerch ko Sigaw ni eh. Ashley to. Mga horror films na reaction sa face. Though kasi kapag channeling my new character sa mga movies or series, ang ginagawa ko talaga, inaaral ko yung script, tapos nag-aasa ko ng questions, tapos kung ano yung similar na kwento ng buhay ng character ko, minsan ina-associate ko rin sa mga similar na nangyayari sa buhay ko. Medyo nakaka-relate din ako in a way kay Ali. Kasi broken family siya. Ay, tissue! Bigla eh. Kasi yun, broken family siya. So, I think big help din yan as a personal motivation. Pero may naturo sa amin si Miss Dimples nung time na nag-uusap-usap kami na hindi mo dapat ginagamit yung personal
experiences mo sa mga motivations mo when you're doing a scene, sabi niya. Bakit daw? Kasi maaapektuhan yung personal life mo. Madadala mo. Madadala Oo. mo. Oh, true naman. Totoo. Ito naman, Marco. Mahirapan kang pumagpag. Oo. Pero yun nga, Marco, di ba, di naman ito yung first horror film mo, I guess. This, kumbaga, or second. Hindi naman. Di ba? Kasi you did outside eh. So, kung Yeah. gaano naman ka-different yung outside sa, ito ngayon, sa Caretakers. Well, Yung experience mo on set and everything. Yung experience ko on set, medyo similar siya since yung setting namin talagang nakakatakot. Pero when it comes sa character, si Joshua kasi, yung character ko sa outside, hindi siya ganun ka-weird and hindi siya yung, si Gani, laking gubat talaga siya. So alam niya lahat ng mga mysterious na kwento, mga iba't ibang nilalang na naipasa na ng mga ninuno ni Gani. Alam niya. Pero at some point, hindi rin siya, kasi may eksena doon na meron akong phone. So, kapag nakakagamit kami ng telepono. So, medyo bagong generation na siya. Pero, nadadala ko lahat ng mga kwento sa kung paano ko dalhin yung sarili ko. And sobrang weird kasi talaga na dapat matakot ko sila eh. Kahit hindi naman ganun katakot, nakakatakot yung mga kwento, kailangan kong i-exaggerate para mapaalis ko sila. Ikaw yung weird kid. Alam mo yun, pag nanonood ka ng, ng horror movie, yung bata nakatulala, ikaw yun. Ako yun. Shucks! Yung may nakikitang mga bagay na hindi nakikita ng Hindi, iba. si yung kapatid mo yun. Yung Yung nakakita ng bagay-bagay na hindi natin nakikita. Or nakakaramdam. So, kumbaga, may parang third eye ka rin, ganun. Ish. Pero sa set, anong pinagkaiba ng story? Di ba sobrang magkaiba? Sobrang magkaiba kasi zombie ang sa outside, about siya sa zombies. And ang siguro pinagkaparehas naman nila about sa family. More on family din kasi yung outside and yung sa Caretakers. Well, ayun, wait lang. Medyo pinaprocess ko. Medyo nag-flashback sa akin yung mga taping ko sa outside. Dito sa Caretakers, hindi ako ganun natatakot. Kasi alam ko yung ginagawa namin, alam ko yung kung ano yung nangyayari. Unlike sa outside na wala talaga akong idea sa kung anong nangyayari. Ginagulat ka na lang. Pero, yun nga, papanoorin yan ng mga ka-triggered natin. But enough about Gani and Ali. Let's talk about Ashley and Marco naman. Yes. Kasi this is the first time na may nakasama kami dito na been working in showbiz since they were kids eh. So, Talaga? Yes. So, bata pa lang kayo, nag-work na kayo. Gano'n na ba kayo katagal na nag-work in the industry? 11 years? Grabe. Or something. Start ako 3 years old ako as modeling. And then, nag-commercial model ako. And then, napasok na ako sa kabilang channel. Tapos, pinagpatuloy ko na here. Yeah, same. 3 years old ako, nag-start naman ako first as a commercial model. Then, nag-modeling din ako rampa-rampa. And then, eventually, TV series din ako. Tapos doon na nagtuloy-tuloy. Sa kabilang channel. Actually, natanong ko na to sa kanila. Alam ko mayaman na talaga itong Oo. dalawa. 11 years Yun na, talaga 11 yun years eh. na. Yun talaga yun. After ng taping, manlilibre sila. After neto. Guys, Wag na natin tapusin yung Grabe. taping. Mga Actually, caretaker patating talaga. ng lechon. Wow. Charot. Grabe, nag-abala pa kayo. Grabe naman. nakakaya. Marco! Si Marco talaga yun. Pero ito, natanong ko na to sa kanila eh. Pero since bata pa kayo, like, nasa industry na kayo, was there ever a time na inisip nyo na you could be doing something else or you want to do something else aside from showbiz? Or you want a more normal childhood, whatever that is. Can I ask, are you guys still in school ba? Yeah. Yes. Oh. Face-to-face classes. We Face-to-face. never stopped. I think di ka rin nag-stop, no? Hindi rin ako nag-stop. How is it? Like school and then pag-aartista? Like, if you would like to share something? Well, nung bata ako, nakakaya ko pang magkaroon ng... nakakaya ko pa talaga siya pagsabayin. Nakakapag-focus pa ako nun kasi mas madali. Pero ngayon, ang dami naman ang iniisip. May mga thesis, may mga defense. So parang... Tapos mas nagiging busy kasi dati wala namang social media contents. Like more on TV lang talaga. Ngayon, dumadagdag yung responsibility. Yeah. So parang
nasa-stress na rin ako. Hindi ko na rin alam kung paano ako magka-catch up. Pero since I have friends naman doon, tinutulungan naman nila ako. Tsaka yung school, very considerate. Dahil before ako mag-enroll, nagsabi, nawawalan ako ng hininga. Oo. Pwede ka- Natitrigger pwede siya. dahan-dahan lang Galing magsalita kasi. dito, ah. Nag-rap Pwede na siya. dahan-dahan, ah. Natitrigger Pwede siya. ka Natitrigger mag siya 2 sa minutes tanong para mo. magsalita. Oo. Okay lang yan. Relax lang. Nagsabi na, nagsabi na kami sa school beforehand na if pwede ba na bigyan ako ng sarili kong timeline na makapagpasa ng ganito, ng ganyan. And ayun, yung school ko naman, perpetual. Shout out, guys. Yes. Shout out, guys. Oo. Sabi, very considerate yung teachers, tas yung friends ko. Tinutulungan naman nila ako. Ever since Okay. ako nagtanong di ba? ever since, Go, ever go, go, since, pare, go. ever since LM ba doon ka nag-aral? Ay, hindi. Ay, hindi. Okay, okay. Yun nga, pero Well, with school. Ay, ikaw, Ako- Tol. honestly, same kami nung mga earlier parts pa ng school, like LM, medyo kaya ko pa namang pagsabayan and mas less pa naman yung responsibilities during that time. And kasi, nung mga time na yun, natutulungan pa ako ng parents ko na sila yung gagawa, na, halimbawa, drawing, like tutulungan nila ako. Pero ngayon kasi it's more of like, Hindi na kaya. Hindi Oo na nga, kaya ni Mama, medyo. ni Papa. medyo marami na rin silang ginagawa. And ang hirap pagsabayan kasi I also stream video games. So nagsistreaming din ako. Like, kailangan din ng contents. Kailangan hindi mawala. Although before, hindi pa ako masyadong nagfo-focus doon. Pero ngayon, na-realize ko na papunta na rin tayo doon, yung generation natin doon. So kailangan at least gumawa ko ng contents ko. And ang hirap talaga pagsabayan. May mga times na nasa taping ka, nung in-interview nga tayo, di ba, nag-text ako nag-i-email ako sa teacher ko, Ma'am, sorry po, hindi ko po nagawa yun. Nakita ko yun. Sabi ko, Brad, parang ano. Oo, yan. Kaya mo yan, buddy. Nag-i-email ako na, sorry po, hindi ko po naipasa, magpapasa na lang po ako, ganun. Pero yun, thankful din naman ako sa mga classmates ko and teachers dahil sobrang considerate naman nila. Yun, shout out Our Lady of Fatima Antipolo. Pero, Yes. kakalipat ko lang sa Olfu. Kaya mas naging mahirap na adjustment siya for me. Kasi yung school ko before, Pleasant Pound School, sobrang luwag talaga. As in, dun, sobrang supportive nila. Kasi ever since grade 1, dun ako nag-aral. Mga like Nathaniel days, ando dun na ako. Gets na nila yung setup ko. So, mas maluwag sila. Dito, kailangan kong mag-adjust pa. And since senior high na ako, ayun, mas pahirap na ng pahirap. Medyo mahirap talaga when it comes to Yeah, time management. Yeah. Mahirap talaga. And kasi special naman yung circumstances natin. Yeah. And lalo na sa inyo na Yeah. you've been working since you were children. So, kumbaga considered din naman kayo working students. Oo. Pero yun nga, sabi ko Talaga, kanina. Kaya special Yeah. talaga Oh, yun. kayo, would you want to do something different? Or if you could change something Oo. back then, ibahin nyo ba or no? Mm-mm. Or adjust Sorry, something. nag-isip muna. Or hope for something. Ako naman kasi, na-realize ko yan recently lang sa biyahe, habang nagmumuni-muni, may music. Yes. Sabi ko, parang na-realize ko na, hindi naman sa mayabang, pero parang advanced na yung experiences ko. Since nag-work na ako, bata pa lang ako, ang dami ko nang nakakasalumuhan tao, ang dami ko nang naranasan na hindi naranasan ng iba. Parang may pros and cons rin siya. Oo. Pero at the same time kasi, yung work ko naman before, puro din bata yung mga kasama ko. So, hindi ko siya talaga na-feel na wala Work. akong childhood. Oo. Kasi nakakapaglaro naman kami sa set. And at the same time, nakakapaglaro rin naman ako sa labas ng bahay ko. Though, ayun nga, yung tulog ko hindi normal like other kids kasi hanggang madaling araw, nag-shoot ka, tapos ang dami mong minimemorize na lines, tapos pati yung pag-iiyak ka, kailangan mong isipin yung mga personal things na namatay mama mo, iiwan ka ng mama mo. So parang hindi ko siya before, parang normal na lang sa akin yun. Pero thinking about it now, parang pag sinabi ko yun sa bata, parang sobrang nakakaawa. Kapag sinabihan mong, imaginein mo namatay na yung mama mo, wala na yung mama mo. Parang hindi ko yun kayang gawin. Ngayon, in hindsight, Oo. Director, no? Iniwan na, pinauwi ko na yung nanay mo. Ganun. Well, ako naman, syempre hindi mo mawala yung thought na, ano kaya yung feeling na hindi ko to ginagawa. Pero hanggang doon na lang siya kasi sobrang blessed na nga ako na naging part ako ng showbiz. I take it as a blessing and a privilege na rin to be, isipin nyo, at a very young age, nakakatulong ako sa family ko. And ever since nun, parang ayoko nang mawala yung, kumbaga, responsibility na yun. Kasi, nakakatulong na ako sa family ko and nagagawa ko yung gusto ko. Kasi before naman, hindi ko rin naman talaga hate mag-artista. Kasi, hindi naman ako pinilit para mag-artista. And I feel like parang playground ko na rin yung set nung bata pa ako. Sobrang
sobrang gaan din sa pakiramdam kapag ka nagtitaping ako. So, Yeah. hindi naman ganun. And you know what? It's so nice that you think of it that way. Kasi talagang totoo na it's a privilege and you guys are so lucky to be able to do what you love to do, what you like to do. At a very early age. Kasi masasabi ko, Na-realize nyo na yun yung gusto nyo gawin. Oo, Kasi like, it takes people. oo. Pero I think nung bata ako, hindi ko kasi na-feel na nag-work ako eh. Parang feeling ko, I was born tapos ganito na yung Yeah. ginagawa ko. Pero nung lumaki naman ako, parang wala naman akong reklamo na bakit ako nag-work ng maaga. I was just about to ask, kailan yung point na naisip na nag-click sa inyo na, ay nagtatrabaho na ako, may mga oras akong sinusunod, may mga bagay akong kailangan ipasa na, di lang pala to playtime. Oo. Nito lang. Kanina lang. Ngayon lang actually. Okay. I think, ewan ko kung kailan yung specific point, pero dumating lang sa time yung nabibisi na talaga ako, na parang gusto ko ng time alone, as in alone, na hindi lang sa kasama yung family or friends, na gusto kong ako lang muna para makapag-isip-isip ako kung ano ba talaga gusto kong gawin sa buhay. Pero I think I love doing what I do right now. So, I don't know, I'm still young. Yeah. Yeah, true, very true. young, Very young, actually. Oo. Oh. Ako, nung pandemic nag-click sa akin na, nag-work na pala ako. Kasi, nung pandemic, although nagkaroon ng pause, especially sa aming mga minors, wala kaming work, hinanap ko siya eh. And, pagbalik ko sa work, parang, shocks, ito na, kailangan ko na mag-exert ng extra effort. Kailangan ko na talagang pinag-iisipan yung mga bagay-bagay. Unlike before na, parang natural na siya sa akin. Kasi, growing up, parang, namulat na ako na, may pressure na to. Kasi, syempre, hindi naman maiiwasan talagang grabe yung kompetensya. Ang daming gustong mag-artista and ako, nandito na ako sa point na to, so hindi ko na to dapat sayangin. So, it's like pressure din siya for me. And, ayun, siguro nung pandemic talaga nag-click na game. Work na. That's well, so kayo. nice. Kayo. Ano? Nung bata ba kayo, alam niyo na kagad, mag-artista? Yeah, na-figure ako out niyo na yes. ba kaagad? As in, no. super gusto. Kaya nga sinabi ko na na sobrang swerte nyo to be doing what you love to do at a very early age. Kasi ako, I didn't have that privilege when I was so young, but I really wanted to. Kasi I was all the way from Zamboanga City and it was really hard. Kahit anong kulit ko kay mama na, "Ma, I wanna do this, I wanna do that. Gusto ko mag-artista, gusto ko mag-model, ganito, ganyan." But hindi talaga siya nangyayari kasi first off, hindi naman well-off yung family ko. So, hindi sa kanila cheap or like, hindi sa kanila cheap na lumipad dito, mag-book ng hotel for a long time or like buy a condo. Walang ganun eh. Kasi parang work yung stepdad ko, yun, siya yung taga-provide and my mom is a housewife. So parang, grabe, parang naiisip ko rin sa sarili ko, parang what if I started at an early age din? Kasi I started, nasa 20s na ako eh. So parang what if, ano kaya nangyari sa akin? Ang dami ko na sigurong natutunan, na experience. Ito mga first time natin nararanasan at this age. Yes. We could have experienced at a much younger age. Oo. Tapos ngayon, parang there's this na rin, may difference na rin na parang, oh my gosh, 20 plus na ako. So like, may parang medyo late na siya, gano'n. So may sobrang onti na lang talaga ng timeline kasi in a few years, 30 ka na, in ganito, ganyan. So parang ganun lang. Pero yeah, to answer the question, yes, ever since I was young, I knew that I wanted to do this. How about you? Ikaw? Kailan mo nalaman na ito pala yung dream mo, I guess? Well, ako naman kasi ever since I was young, I've always loved to perform. Like, I've always, maaga ako, super bata pa ako nung nag-singing lessons ako, ganyan. Pero, like Cheska, I just didn't really think that it was in the cards for me. Kasi, hindi lang. Super academic lang talaga nung pamilya ko. And kapag, when we talk about the future, hindi siya na-discuss na possible career path. It's only either law, medicine, engineering. Doon lang yung mga namin, yung nakikita naming it's not because nililimitahan kami. Hindi lang talaga wala lang talaga sa kultura ng family namin yun. Oo, pero definitely I've always loved performing. So ayun.
Ako rin naman, mag-share din ako. Ano kayo lang? Diba? Share din ako. Diba? Ambag naman ako sa kwento. Pero ako rin dati, it wasn't in the cards for me then. Never ko siya inisip. Kasi from Davao din, like sa probinsya, iba naman talaga. Kasi parang, manonood ka ng TV, parang isipin mo ba na pupunta ako ng Manila to do that? Parang, never siya pumasok sa isip ko. And yun nga, our family is very academic din. Nasa school ako na bawal yung mga ganito, like mga arts fields, mga bawal kami. Siya kasi science high school Science high school. So, required kami. So, required ako mag-engineering, ganun. So, never ko talaga inisip. Tapos, bigla na lang nagkaroon ng opportunity. Ako din naman ever since I was young. Kasi, naisip ko lang as a possibility lang naman. Na parang, saya siguro ganito. Pero, di naman mangyayari yan. Parang ganun. Tapos, nung naging unti-unting nagkakatotoo na, doon mo na parang, possible pala, attainable pala yung goal na yun. It was reachable pala. Yung mom ko din kasi nakasama ko during that time. Parang nag-work na siya, tapos nag-nursing pa siya when she already had me. So, alam mo yun, syempre, nag-duty siya, ganyan. So, wala rin talaga siyang time. Walang extra time wala rin naman kaming ibang kasama na yung pwedeng magsama sa akin sa mga audition, mga ganon. So, it part na rin talaga, privilege din talaga na makapag-start ka ng early. Tsaka full support din yung family niyo. Yun nga Tama ba? Full support naman. Props talaga sa mom ko kasi ever since bata ako, siya talaga yung sumasama sa commercials, sa auditions, kahit parang feeling ko nga sa kanya yung more on nafe-feel yung pagod kaysa sa akin. Kasi bata pa ako, nung dami-dami ko pang energy. So, thank you, mommy. Tissue. Kasi until now, sinasamahan pa rin ako ni mommy kahit nagsasabi siya sa akin na napapagod na siya. Pero gusto niya kasi akong bantayan lagi. Ikaw, Tols. Ayan, same naman sa akin. Sobrang supportive ng parents ko. And hanga din ako sa kanila since meron akong kuya na special child. And ang galing na na-manage nilang mabigay yung pangangailangan namin parehas. And ako, nag-work pa ako. And ako rin naman, I do my part na yun, mag-spend din ng time with my kuya, with my family. So ever since, sobrang andyan talaga sila palagi para i-guide ako, para i-explain sa akin since bata pa ako. Yun talaga, bumilib ako sa kanila. Sobrang galing nila mag-explain. Kasi at a young age, nagulat ako na kaya ko nang intindihin yung mga bagay na sinasabi ni Derek. Kaya ko nang i-project yung mga emotions na kailangan sa eksena. Ayun. Like with the family talaga. Well, sa inyo, sila talaga yung kasama niyo. Pero was there a time na parang kayo mismo yung umaayaw, pero yung family niyo na yung nagpo-push sa inyo? Yung talagang yung family na yung pinanghawakan niyo? Akin naman baliktad. Ako, gusto ko pa, pero si mommy parang pinasa-stop na ako. Kasi gusto niya mag-focus ako sa studies. Ako kasi sanay na ako dahil nga bata pa ako, nag-work na ako. Nung pandemic, hindi talaga ako sanay na wala akong naiaambag. Since breadwinner ako before, tumutulong ako kalate sa pag-aaral nila. I have 3 sisters, tas lahat sila ngayon graduate na. Ako na lang ngayon. Ako na ngayon yung tinutulungan din nila since nagkatrabaho na sila. Pero yun, nung pandemic talaga, na-feel ko na parang wala akong halaga, na parang hindi ako nakakatulong sa family, tapos wala pang work nun sila ate. So, ang ginagamit lang yung mga savings namin. So, parang ang hirap-hirap. Tapos, ang dami mo pang nakikita sa social media na sad stuffs. Kasi yun yung algorithm ko. So, na-push talaga yung emotions ko to rock bottom nung time na yun. I think, feeling ko, ina-isolate ko halos lahat ng mga tao around me na parang everyday, ayoko na. Pandemic to, right? Nung pandemic, parang yun talaga yung... Pero I'm happy na nangyari siya nung pandemic kasi at least yung buhay mo, wala kang hinahabol. Nasa bahay ka lang. Pwede mong i-process yung emotions mo, yung thoughts mo all throughout. Tapos, at the same time, during the pandemic, nung patapos na rin, doon ko rin naahon yung sarili ko through TikTok also. Na-depress ako dahil sa TikTok. Umahon ako dahil sa TikTok. Depende lang talaga siya sa algorithm ng buhay at ng TikTok. That's true. Kasi mag-i-interact ka sa mga lumalabas. So, yun yung... Yun yung finid ko kasi sa utak ko na Correct. ang lungkot-lungkot ko hanggang sa trinay ko mag-stop ng social media for a month. Naglalak talaga ako ng screen time na 1 hour lang talaga dapat dito. Pero hindi siya nangyayari kasi wala akong ibang magagawa since pandemic ka. Hindi ka pwede lumabas, tapos may age limit. Hindi pa ako pasok sa age limit. Tapos may mga
Actually, nung pandemic, kakasign ko lang with GMA. Tapos, nung on the way kami, contract signing ko, biglang sinabi, maglo-lockdown. So, hindi ako nakapag-sign ng contract ng formal, na may picture-picture and stuff. Tapos, yung mga inquiries na dapat ito yung projects, nawala kasi yung age limit nga, bawal. So, I was really, really sad na nasanay ako na lagi akong may ginagawa. Tapos, hanggang sa boom, wala na. So, would you consider that na parang na frustrate ka kasi naisip mo ba na parang what if like after the pandemic hindi na ako ganyan ka in showbiz or hindi ako magbo-boom na in showbiz, hindi na ako makikilala in show. Yung mga ganong bagay, nag-overthink ka ba ng mga ganon? Feeling ko, hindi naman. Kasi very active ako nun sa social media. So at some point, medyo ginagawa ko pa rin relevant yung sarili ko sa mga tao. Until dun sa TikTok, nakilala din ako ng mga tao before pa ako mag-start ulit sa acting. Hindi pa rin ako ready nun na sumabak ulit sa show. Especially, nagkaroon ako ng backlash for transferring to another channel na parang di naman daw kilala, ganyan. Tapos pati yung physical looks ko, inaano nila, binabash nila. So parang, ang weird lang kasi bakit kailangan ng hate. Very confused ako noon. Tapos na-realize ko na wala lang, gusto lang ng mga tao. May ganun lang talaga. May malang. Kahit ano naman gagawin mo, they're always gonna say something. Since we're on the topic na, and you guys are like really big, malaki sa following nyo, galing sa social media, and yun nga, sabi nyo may bashes. How do you deal with that? Sure naman ako ever since bata pa kayo, nagkaroon na kayo ng mga bashers. So, through the years, how did you deal with that, with the criticism? Well, ako kasi, ever since naman naturuan naman ako ng parents ko na wag pansinin yung mga bashers, diba? Siyempre, at first, okay nga, sabi nga ng parents ko, ganyan, wag papansinin. Pero, at some point, nahuhuli ko yung sarili ko na nagsuscroll, sinustok ko na yung sarili ko. Parang naging conscious na ako sa kung ano yung sinasabi ng iba. So, parang naging mahirap din siya kasi parang may pressure pa na sa kung ano yung possible na sabihin ng ibang tao na hindi ko naman dapat iniisip. Pero, growing up, hindi naman siya naging ganun kalaki yung epekto sa akin. Kasi nga, nandiyan naman yung parents ko para, mapagsabihan ko ng mga nababasa ko. And, kumbaga, natuto rin akong gamitin yung mga pambabash nila as a way to improve myself. Kasi, I believe na life is a continuous learning, continuous process naman to. And sobrang invested ako sa idea of self-improvement. Yes. So, naging ganun na rin yung mindset ko growing up. So, ayun, basta, it's a matter of perspective eh. It's a matter of how you perceive things, kung paano mo siya iti-take din yung, kumbaga, makaka-apekto sa personality ko or sa pag-iisip ko. Yeah, that's true. Kasi ganun lang naman, 'di ba? Habang may buhay daw, hindi nauubos yung problema. There's always gonna be problems and people who would hate on you. So, yun yung mga bagay na wala kang control, pero yung may control ka is how you react and how you take things. Tama. Oo. Pero tanong lang, ano ba yung most memorable o tumatak sa inyo na comment about you guys? Ay, Tumawa ka agad eh. Meron. yung search button. Kasi, talaga, medyo, during the tape, hindi ko siya naisip talaga. Well, ito guys, sa context, sa outside, di ba, meron akong eksena doon. Yun. Okay. May eksena pa ako sa outside and yun, ginawa pa akong streak saver. Pero, during that time, hindi ko naisip na, pwede nga pala itong mag-viral sa social media until nakita ko na yung mga post about that. So like, shucks, bakit ko nga ba ginawa yun? Ba't nga ba ako pumayag? Pero, well, nagulat lang talaga ako kasi yun yung naging highlight nung buong movie talaga. As in, pag magagawa ko ng TikTok, yun talaga yung... May mga comment pa rin na ganun. Yun talaga yung blue search button ganun. As in, kada post ko, hindi nawawala. So like, parang, shocks, bakit nga ba? Pero hindi naman din ako ganun ka na-apektuhan. Kasi, even yung mga friends ko, inaasar ako eh, na, napanood ko yung... Sorry. Ulam ka nun, Brad. Di lang nanay mo nakahuli sa'yo, buong Pilipinas. Oo nga. So, Okay, ito, ngayon lang Yeah, nag-pick up sa lately, mind. Buti naka-catch up ka natin, no? Oo, ako naman
need to lose you to love pala me. yun. Pero parte yun ng eksena. Yeah, parte no? ng Oh, tsaka work. Ginawa niya lang. Ginawa niya lang. Naka-on yung camera. Kaya lang. Actually, lunch break nun. Tapos nagustuhan ng editor, so nilagay na lang nila. Sabi niya, direct, may nakunan ako kanina. Oh. Ay, sama mo yan. Okay yan. Malay ko ba AI, tas ginagawa lang. Wala pa. Anong input mo dun sa AI? Hindi ko din alam. Diba? Video of Marco. Marco Masa. Doing, Oo, yun. Tapos kahit sa school, nahiya ako pumasok na, shucks, Oh. makakantsawan ako sa school nito Pero, yun, naging matatag naman ako noon. didn't feel like awkward when you like, When you were doing it, When parang you were naisip mo, kasi not, or not at all oh, talaga. nag-overthink ka ba doon? When I was doing it, tanggap ko it's part of work. Kailangan yun sa character ko. And hindi ako yun. Yung character ko talaga yun. Pero Okay. ngayon na talaga nag-sync in nang pinalabas siya. Yun talaga lahat ng memes sa Facebook, sa Pero at least hindi TikTok. naman siya hate comments eh. Yeah, hindi Oo. naman. Naging Meme lang iconic talaga ka pa siya. parang. Oo nga eh. And Icon. ayun nga. It's still publicity yun. Yeah, Oo. it's not Diba? like a scandal naman talaga. Pero, ayan, siguro nakatulong din yun sa pagkilala sa akin ng mga tao. Well, medyo in a bad way. May pero tagline. pwede pa namang ayusin Oo. yan. Pwede pala pag-usapan. Pwede pag-usapan. Oo, Yun. tama. Ako before, dinadamdam ko talaga yung mga comments eh. To the point na gusto kong baguhin yung sarili ko. Kasi lagi ako, hindi naman lagi, may mga tao naman na nagugustuhan yung loud personality ko. Pero madami ring may ayaw. Kasi sobra ko talagang daldal. Ba't tumingin ka sa akin? for context ha. Sa Maka kasi may ano kami, may parang every week may paparusahan. Kailan sa may votation kami kung sino yung paparusahan. Eh, ang binoto ko si Ashley. Tapos, ano yung sinabi ko? Kasi sobrang daldal niya para manahimik naman siya. Yan yung sinabi ko. So, kaya tumingin siya sa akin. Pero hindi, super jolly naman talaga si Ashley sa set. Medyo nasasobrahan lang minsan. Hindi. Hindi naman. Like, nagigising na lang ako, magkakasama kayo. Ay, ano nangyayari? Oo. Kwentuhan na lang kayo. Natutulog naman kami. Tapos sinasabi niya, hala, nakanga natulog. Gusto mo may gawin tayo? Sabi niya. Gusto mo i-prank natin? Mga impulsive thoughts niya, sinasabi Oo. niya gano'n. Oo, ganun Kasi siya. dati meron kaming vlog. Tapos ako talagang isa sa mga pinakamaingay doon. So, pag At least nagbabasa ako aware ng... ka, no? Oo. May tahimik na ako. Medyo tahimik na ako ngayon Oo. compared before. Pero dumating na Hindi sila convinced. Okay, go. na-tone down na yun. Okay. Pero ayun, sa sobrang loud ko, yung ibang mga tao, na ano na sila. So parang feeling ko, need ko baguhin yung sarili ko to the point na may mga times. Okay. Oo. To the point na May mga times. Ano naman? Oh, so to the point na may mga times na hindi ako makatulog kakaisip kung, babaliw na ako guys, sorry, nawawala na ako. Nawala yung train of Wala na thought yung niya. sasabihin ko eh. Pero yun, kasi lagi kami magkakasama. So, tinatry ko talagang manahimik. Pero hindi ko kaya. Tapos, na-realize ko na parang hindi ko naman kailangan baguhin yung sarili ko. Kasi ito ako eh. Ito yung personality ko. Sure. Kaya hindi ko kailangan i-please lahat ng tao. Yan lang. Kasi hindi mo naman talaga mapiplease lahat ng tao. I think where we draw the line dyan is that as long as wala ka namang na-hurt na tao, wala namang mga chaos or anything, I think that's fine. Oh, kasi masaya rin naman yung ganyang energy kesa naman yung energy na ang down, gano'n. Oo, Di tsaka ba? parang nagdadala ng energy sa set yun. Diba? Energizer namin to sa Mac. Yun. Eh, battery ka pala Di ba? Stop it, guys. Oo. Oh, ayan. Pero ito, may kwento tayo from Reddit. Mm-mm. And wala, tingnan lang natin kung anong magiging reaction natin. Ito, basahin na natin. Sensitive na ba talaga mga generations ngayon? I'm 22, male. My younger sibling, 16, male. Ayaw na ayaw niyang napagsasabihan at makorekt sa mga bad habits niya. Agad siyang mag-act like naaapi siya sa bahay. Alam ko yung feeling kasi ganun rin nararamdaman ko dati. Pero di naman sa point na magbe-breakdown at gagawing panakot sa mga parents na every time pagalitan, magre-rebelde na. Pakiramdam ko dahilan ito ng sobrang exposure sa social media. Kaka-cellphone niya yan. Oo. Sa ano, tingin nyo, well, as part of the new generation, do you agree ba na sensitive na yung generation? Yes. Ako, I agree. Kasi Yeah. sensitive din ako sa person. Pero kasi may pros and cons yung pagiging sensitive eh. I think yung cons lang niya is masyado kang madaming alam. Like, alam mo yung dapat tsaka yung hindi dapat dahil nakikita mo siya, nababasa mo siya sa social media. Pero you can use these things in a way
na makakatulong din sa sarili mo tsaka to others. So, sensitive ka sa sasabihin mo para hindi ka makaka-offend ng ibang tao. Yun yung in a way na gusto kong ma-apply sa sarili ko. Not in a way na lagi kong iniiyakan ng mga malilit na bagay and stuff. Ikaw? Well, kasi ngayon sa social media, I mean, siguro yung ibang mga Gen Z or ibang mga kaedad natin, parang na sa kanila, normal na sa kanila yung doom scrolling. Yung hindi na nila namamalayan. Kasi dumating ako sa point na hindi ko na namamalayan, gagawa ko assignment po, productive ko. Tapos, nasa TikTok na ako. Yeah, it's Parang- like autopilot na. Matik na. Siguro isa rin yun dahil sa kung ano yung finifeed ng mga tao sa sarili nila. Yun yung na-adapt nila. So, I feel like dapat lang talaga mas use social media responsibly. Kasi kung ano yung kinukuha mo, yun yung na-adapt mo and na-release mo siya sa iba't ibang bagay. So, possible yun din Yeah. yung naging epekto. And I feel like sa mga Gen Z ngayon, I think the reason why they're deemed as like sensitive, yung parang ganon, whether good or bad, in a good or bad way. Kasi parang ang dami lang din nilang alam nowadays na parang they feel like, basta sa sobrang dami nilang knowledge na parang alam nila kung paano i-defend yung sarili nila sa mga bagay-bagay. Like parang they know na this shouldn't be the case or ganito. So mas, kumaga let's say woke. Tsaka woke they're just more aware, I think, of things happening around the world. Like, usually naman dati, like, you wouldn't know what's happening on the other side of the globe, eh. Yeah. And, like, like Yes. standard nga, gusto mo to portray a certain way, kung ano yung mayaman dun, di mo nakikita dito, di ka naiinggit. Alam mo yung mga ganung bagay, di mo alam na may injustice na nangyayari sa other side. So, all these stresses, I think, speaking of Gen Z, may mga younger siblings ba kayo? Yes, ako Oo. meron, How, 14. Ano ba yung mga things na ginagawa nila that you find weird? Na parang, ano to? Skibidi Parang, toiletries. ano to? Masyado namang maarte, masyado namang ganito. Yung sister ko, parang alam mo yung 30 years old na siya, or 50 years old na siya, the way she's like talking to me and like feel niya, alam niya na lahat ng mga bagay-bagay. She's actually 14, kaka-15 niya lang. Kaka-15 niya lang. And parang, she knows a lot of things talaga na even I myself don't know. And it's at the point na parang, yun yung mga knowledge or information na dapat hindi niya alam at that age. Oo, na parang nagugulat ako. And alam ko na from social media yun. Hindi siya masyadong responsible with like, handling it. Na to a point na apektuhan din yung life niya. Siyempre may nagagawa na siya ng mga hindi tama. Not naman like, alam mo yung criminally or like hindi legal. Pero like, na nakaka-apekto lang talaga sa buhay niya. Which I feel sad about. Kasi no matter what I tell her, she's like, no, I have the right to do this. I have ganito, ganyan. You can't tell me, this is my life. Why? Buhay mo ba to? Ganito, ganyan. So parang in on one ear, out the other. Parang ganun siya. Like, this is me. Okay, ikaw, Yun. with your younger sibling. Normal naman siya. Normal? Sige. Si Rita, para kung ako, ganun lang din yung sister ko. But how old honestly. is she, by the way? She's 19. 18, 19. Hindi naman ganun kalayo. Medyo naman na. Pero on the subject of yung sensitivity, I also think it's because since di ba we post so much and we put our whole lives on the internet, and parang we become I feel like social media makes us hypersensitive. Kasi, bawa ako, nag-post ako ng video, biglang may magko-comment ng something about the video na ako nga mismo hindi ko napansin. Na parang, dahil dun, ikaw na tuloy yung magiging sensitive sa surroundings mo. Parang halimbawa, I don't know, yung parang naalala ko parang may video, parang dance cover with someone that I did, that I was wearing a short skirt. Tapos, I know for a fact na naka-cycling shorts ako. Tapos parang may mga nag-comment na, ay bakit kita na yung panty ni Thea, ganun. Ay, parang kahit nga ako sa sarili ko, nung pinanood ko yung video, di ko naman napansin na may ganun. Pero sila, napansin pa nila yun. Does that make sense? So parang ikaw tuloy, you start living your life na sensitive ka sa surroundings mo Sa na, ano pwedeng sabihin? baka may masabi sila about this, baka may masabi sila about this. And then when they do say something about you, you feel
Does that make sense? I hope that Yeah, makes it makes sense. sense. It makes sense. It makes sense. Meron rin na ano na ako, guys. Yung parang na titiriling na rin ako sometimes. Like when I see Meron somebody. talaga. Nililing. I need to love you to love me. Oh. Ikaw naman siya. Mag-explain lang ako. Oh, go. Magkwento ka na. Hindi yung pag sa TikTok, tas may gumanon lang na sign, tas sasabihin nila na parang it's like asking for help na daw, ganyan. Like parang they're making like small things na parang, like big, na parang, na eto baka kinidnap siya. Na, Oh. di May ba mga yung ganyan. Britney Spears? Oo. Britney Spears. Oo, na parang, wait lang. So sa lahat Wait ba lang. ng kailangan kong i-check? Parang lagi nilang kinoconnect the dots, yung mga maliliit na bagay. Yeah. Easter eggs ba? Oo. Na minsan, or most of the time, wala naman talaga siyang meaning. Tama. Yun lang talaga yun. Feeling ko doon din nagmumula yung insecurities ng mga generation yeah. ngayon. Kasi parang mas nagiging conscious na sila sa kung the way sila kumilos, yung itsura nila since ang dami sa social media, makikita mo trends. like mga trends na ganito, ganyan. And like, paano naman ako? So doon din nagmumula yung insecurities. To diba? add kay Ate Cheska kanina, yung sa kapatid niya, I feel like kasi we can, sorry. Ako talaga bunot mo, ha? I feel like you can know everything sa social media if you have the advantage to, pero iba pa rin yung experience mo sa life kay. Yeah. Iba that's pa rin yung really true. matututunan mo sa experience mo sa Yeah. life. So, kahit bata ka pa, ang dami mo nang alam sa social media, wala ka pa doon. Yeah. Hindi mo pa nararanasan yun. Exactly. Ano din hindi mo rin masasabi na ganun yung effect ng social media on everyone. Kasi meron din akong pinsan na much younger, like Gen Alpha, na ano naman, secluded. Sobrang shy. Like, nagsa-social media, pero parang sobrang niche ng ano niya. Tapos, Di siya mainstream. Hindi siya Nahirap siya to Indie lang yung content. Nahirap siya to interact with people in real life. Mm. But no problem interacting with people on social media. Ito lang, may question lang din ako since we got you guys' perspective as the ates. Kayo naman, you guys have older siblings ba? Meron. Or even with your parents, may mga bagay ba na di nyo maintindihan, bakit di nila maintindihan with your generation? Oh, yeah, good question. Oh, kasi like ganyan, yung kasama niya kapatid mo, parang na-add siya na parang, ba't di mo ko maintindihan? So, I just wanna see your perspective. parents. Feeling ko kasi with older siblings, very aware din sila, very woke din sila. So, like kapag may sinasabi rin akong topic sa kanila na hindi pa nila alam or whether personal feelings ko siya na hindi maintindihan ng iba tapos sa kanila ko explain, very open naman kasi sila. So, I think ang easy makipag-converse. Converse ba tawag doon? With them. With converse. Kaya yun, feeling ko wala naman masyado. Siguro sa mom ko lang, since magkaiba kami ng generation, medyo magkaiba yung perspective namin with each other. Pero andun naman kasi yung sisters ko din to help us understand each other from my mom's point of view and from my point of view. So may nagiging middle Oh, ground. mediator. Oo, yung Oo. parang, Oo. charot. Ikaw, Buds, meron ka? Hindi naman sila sobrang open-minded naman nila. So hindi naman ganoon nakaka-apekto yung the way na for example may mga bagay na gusto kong sabihin and iniisip ko na hindi nila maintindihan. Naiintindihan naman nila. Kasi yun, sobrang open-minded naman nila and talagang willing din naman akong pag-usapan yung mga ganun. Kasi pwede rin namang, kaya ako iniisip na baka hindi nila maintindihan is kasi hindi pa ako aware sa mga ganung bagay. And yun, sobrang open naman nila to explain those things. And ayun. Oh, so I guess we're lucky to have people that are very understanding. Pero eto na, since we're speaking of Gen Z stuff, sabi kasi nila ngayon, ang mga Gen Z, di nila sumasagot ng mga bugtong. Hala! Gusto ko Oo. na-stress So, talaga ako na may pop quiz kayo bago tayo matapos. Nung bata ako, lagi ako nagaganto, pero nalimutan ko na. Parang dito ako. Ayoko na. Uy, alam nyo ba, dati Lahat may kami? libro pa Lahat tayo. ba kami? nun. Anyone can answer. Uy. Sige, subukan din namin. Okay, ikaw na muna. Huwag ka na muna. Alam ko na rin. Sige, basahin mo muna. Dalawang batong itim, malayo ang mararating. Okay. Alam ko rin to. Mata? Ah, Gusto yung huy. Mata. mangustin. Mangustin. Wow, number 10. Number 10. Bahay ng salita, imbakan ng diwa. Grabe, ang lalim naman Uy, nito. ang hirap na. Dictionary. Bibig? Bibig? Dictionary. Dictionary.
Libro? Oo. Libro. Lebron. Bakit di ba Lebron dictionary? Ha? Hindi. Okay, Dictionary yun. Ay, Gumagante. yes. Marunong kaya ako. Go, Ashley. Isa lang, huwag mo lahatin. Number 2. Dumaan ang hari. Nagkagatan? Nagkagatan. Alam ko to. Nagkagatan ng mga pari. Alam Oh. ko to. Ano? nga yun? Ikaw yung sasagot eh. Ako yung sasagot? Oo. Ay, ganun ba? Ganun ba yun? Hindi kahit sino. Ay, for lang. everyone? Sige. Oh, pero ikaw, Ulitin di mo. mo Hindi ko alam. alam Di mo eh. alam. Okay. Dumaan ang hari, nagkagatan ng mga pari. Huh? Yeah. Catholic school. Nagkagatan ng Hindi mga ko rin pare. alam. Nag-isip ako. Pwede na ba? Alam ni Marco. Try ko lang ha. Oh. Zipper. Tama. 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 Bakit? Kasi, Pagdaan ng hari, pag nari- Nagkagata. nagkagata. Oo nga. Ang Okay, galing. okay. Okay. Good, good. Ikaw naman, Tol. Okay. New knowledge. Wala kasi akong zip. Hindi ako makarelate. Number 4. Isang hukbo ng sundalo, dikit-dikit ang mga ulo. Saging? Hindi Piling ko ng to alam. saging? Isang Ano yan? hukbo ng sundalo, dikit-dikit ang mga Grapes? ulo. Ngipin. Scotch Isang tape. hukbo ng sundalo. Sundalo, Dikit-dikit Dikit-dikit ang mga ulo. Magnet. Magnet. Net? Ngipin. Mangga? No, 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 Bulaklak. no, no. Sunflower. Huwag niyo sabihin, Kaya natin to. please. No, no, no. Let us Ala. think. Walis ting-ting. Sinong? Wala, hindi ko alam. No, Hindi ko alam. ay, nagsirit na tayo. Okay. Oo, naglabas nun. Okay. Oo. Ako na din. Number 1. Okay. Go. Bumili ako ng alipin, mas mataas pa sa akin. Eh? Stick! Ay, hindi, hanger. Yung panghang ng damit. Sungkit. Sungkit. Oh, Bumili ako poste. ng alipin. Bumili daw. Mas Mas mataas. mas mataas pa sa akin. Don't Puno! Puno! Hindi. Halaman. Bahay. Shower. Bumili ako ng alipin, mas mataas pa sa akin. A ruler. Mas mataas ba sa'yo ang ruler? Medyo tiny ka pala. Wait, clue. Clue. First letter na lang. Hindi, iba wag letter. Iba. Bagay, hayop, Lugar? Bagay yan, of course. Hala, ang dami namang Sige, bagay first sa letter mundo. na lang. First First letter. letter, first letter. Sige, last Last letter. letter. Oh. Tubo? Hindi. May point. Aso. Aso. Bumili Ikaw ako papakain ng sa aso, di ba? Wait! Panggato. Charot na. Hirap naman. Mas mataas Sirit pa. na ako. Matangkad Kayo. na aso. Pangako. Wait, wag! First letter. S. Sako. Sakto. Never mind. Alipin. Alipin. Ano yun? Ito. Bumili ako ng alipin. Mas mataas pa sa akin. Sige. Sige. Si Yasser. Balbrero. Oh my God! Ano pala yun? Ulit, isa pa. Yung alipin Okay, kasi. okay. Next. Nag-enjoy Ang hirap tayo nun, ah. doon. Number 3. Ayan. Kung kailan mo pinatay sa kapahumaba ang buhay. Kandila. Bakit? Isa pa, dahil Kung nasa- kailan mo pinatay, saka hahaba yung buhay niya. Kasi hindi siya Kasi di mag-melt. ba when it's Ah, lit, oo like, nga. it's... No, okay. Next, number 7. Kaya nga Go! Sige, okay lang. Yan nyo. Nag-enjoy eh. Nag-enjoy siya eh. I need to lose Ayan. you to love me. Goodbye. Isang prinsesa na upo sa tasa. Shucks, Ano daw? alam ko to. Alam ko to. Plan! Alam ko to. Ano daw? Ano daw? Prinsesang nakaupo sa tasa. Wait, alam ko to Alam ko eh. to. Alam ko to. Shucks. Prutas. Hindi. Gulay. Prutas. Apple. Ay, hindi, mangustin! Pineapple? Pineapple? Hindi, alam ko yung pinya, yun yung maraming mata eh. Oo. Pinya, may isang princess. Naka sa tasa? Apple? Kakasabi ko lang. Nakaupo sa tasa? Ay, hindi pala prutas. Ano
na to. Galing sa prutas. Fruit candy. Tomato. Fruit salad. Salad. Fruit cocktail. Mango shake. Puso ng saging. No? Coconut. Coconut. Kasoy? Kasoy? Kasoy. Bakit Prinsesa? Hindi ko tanggap. Di ko din alam. Naalala ko lang from high school, yung word na Eto. kasoy. Ay, konting ganun. Ang hirap. So tara. Isa, Last two. Isa ang pasukan, 3 ang nilabasan. Grabe. Sorry. Yung sagot ko dyan, hindi pwede dito. T-shirt! T-shirt yan na, t-shirt. T-shirt. O, last one. Isang pasok. Grabe naman yung tatlo yung nilabasan. Tatlo yung labasan lang. Kaisa-isang plato, kita sa buong mundo. Ano? Ulo. Sun. Ano? Ay. Kaisang Moon. Moon. Last na Yes. talaga. Sun and May moon. last na talaga. May isa pa? Sige. Oh, go. Last na. Nagbibigay na, sinasakal pa. Aww. Cheska? Cheska? Ay, sorry. Lose you to love. Ano? Sabi ni Chess. Kaya nga, kanina ka pa. Nagbibigay na, sinasakal na. Nagbibigay na, sinasakal na. Pa. Ay. Bibigay na, Sabi. sinasakal na. Dapat pa. Nagbibigay na, sinasakal pa. Ketchup. Bote. Squeezy bottle. Bote. Oh, di ba tama din naman ang ketchup nasa bote. Ha? Oh. Nagbibigay na, sinasakal pa. Para sa next episode na yun. Kasama nung isa yung pasokan, tatlo yung nilabas na. Abangan. Abangan. Pero thank you, guys. Yes. Thank you so much, everybody. Ashley and Marco. Let's go. Oh, the floor is yours. Saan ba namin kayo makikita? Iniimbitahan po namin kayong manood ng Maka Season 2 every Saturday, 4:45 p.m. At niimbitahan din po namin kayong manood ng The Caretakers ngayon, nationwide, with Miss Yes. Dimples Romana, Miss Iza Calzado, directed by Shugo Prego. Yes! Thank you so much, mga ka-triggered, for joining us for another episode. Once again, please follow our Triggered TikTok account. Bagong-bago yan. And you can catch us on our ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, ATM official Facebook page. Yeah, so don't forget to subscribe. Woo! Bye, guys! Thank you so much! Whoop, 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 whoop. Let's go.